ka na ikay mawiwili. So mga par, napatalon nga po sa tuwa ang Olympic bronze medalist na si Felix Yumer Marshall matapos personal mismo binahagi ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang teknik na side-to-side na galawan kung paano sumuntok at maglagay sa tamang placement ng kanyang paa. Ito mga idol ang galawan dati ni Manny Pacquiao na inaayawan ng kanyang mga kalaban dati. Ito kung bakit sinasabi ng ilan sa kanila na parang trompo daw si Pacquiao. Susuntok daw ito sa kaliwang side at pag-amba mo pa lang daw na susuntok pabalik sa Pinoy. Nasa kanan mo na ito at magpapakawalan na naman ng kamao. Mas mainam talaga mga idol ang teknik na to sa mga kalaweting fighter kagaya ni Marshall. Sa katunayan nito mga idol, magaling din si Lomachenko na gumamit ng ganitong suntok. Sakaling ma-master ni Marshall mga idol ang galaw na to galing kay Pacman. Talagang magiging dangerous na fighter ang Pinoy prospect. Natural na kasi sa kanya mga idol ang lakas ng kamao. Pag dinagdag mo pa ang ganitong estilo ni Pacman, talaga malayo talaga mararating ni Marshall. At malamang mga idol alam na ito mismo ni Marshall. Kaya napaindak talaga ito sa tuwa ng tinuro ito ni Boss Manny. Samantala matapos nga po formal na sinabi ni Jeron Anis na akyat na ito ng division sa 154 pounds para doon na ipagpatuloy ang kanyang karera sa boxing sports. Kasabay nito mga idol, nagbanta na rin si Jeron Anis na kung sino daw ang malakas sa 154 pounds, humanda na daw sila mga idol dahil sa sagasaan daw nila ito, lalo na ang future champion si Virgil Ortiz. Bagamat napanood nga po ni Robert Garcia na trainer ni Ortiz ang interview na to ni Jeron Anis at hindi talaga nito maitago mga idol ang kanyang pagkapikon kay Anis. At sinabihan niya ito ng isang sinungaling dahil oras lang daw ang pagitan mga idol matapos sinabi ni Anis na aakyat na ito ng timbang sa 154 pounds. Pumunta daw kaagad ang representative ni Ortiz para kausapin ang kampo ni Jeron Anis na ikasa na ang laban nito kay Ortiz sa lalong madaling panahon dahil willing naman daw talaga ito lumaban kay Virgil Ortiz. Pero ang mismong manager at negotiator daw mga idol ang nagsabi sa kampo ni Robert na hindi pa daw ready si Anis na lumaban kay Ortiz. Kukuha daw muna ito ng 2 tune-up fights bago lumaban kay Ortiz, kung saan naintindihan naman daw sana ito ni Robert mga idol. Pero napikon daw siya matapos marinig ang panayam ni Anis na gusto daw talaga nito sagasaan si Ortiz sa kahit anong oras sa bakbakan. Masyadong pabibo daw si Anis. Akala mo daw matapang, takot naman lumaban. Sa kabilang banda naman mga idol, nasupalpal nga po si Terence Crawford sa mga sinabi ni Canelo Alvarez sa kanilang interview na magkasama. Question kasi mga idol ni Canelo ang mga kinalaban ng elite ni Crawford. Ano yan ni Canelo mga idol? Sino ba daw ang elite na fighter na kinalaban ni Crawford? Para ikumpara ito sa kanya, pangalanan daw ni Crawford ang mga fighter na isang elite o kilalang boxer na kanyang tinalo. Kung saan tila natameme nga dito mga idol si Crawford, hindi talaga ito nakasagot ng diretso. At ito yung sinasabi natin dati pa mga idol na hindi porket undefeated si Crawford at malakas na klaseng fighter, masasabi mo na intact mo talaga ang kanyang resume. Maski siya mga idol, hindi niya sinabi ang pangalan ni Gamboa, Spence at Porter na kabilang sa mga elite na kanyang tinalo. Dahil alam po natin mga idol na mga elite din sila, pero hindi na talaga sila kagaya ng dati nung kinalaban sila ni Crawford. Si Porter pa-retired na sa mga oras na yon. Si Spence nakaranas ng ilang car accident bago siya nilabanan ni Crawford. At si Gamboa naman mga idol isang featherweight fighter lamang.